Hindi naman pumayag si Qin Tian sa plano ni Qin Yan at katwiran niya na malaking kalamangan daw para kay Qin Changkung kung ito lamang ang gagamit ng martial spirit sa labanan. Ipinagsigawan pa niya na handa raw siyang magbitiw sa kanyang posisyon bilang patriarch kaya naman wala na raw kailangan pang patunayan si Qin Yan sa harap ng lahat. Sinamantala naman ni Qin Changkung ang pagkakataon upang magyabang sa mga naruroon at ipinangalanda kanya na maging ang sariling ama raw ni Qin Yan na pinakamalakas sa kanilang angkan ay walang tiwala sa sarili nitong anak. Wala naman naging tugon si Qin Yan sa mga pinagsasabi sa kanya at mabilis lang siyang kumilos para magtungo sa likuran ni Qin Changkung. At bago pa man ito makapag-react ay agad na niya itong sinampal sa mukha dahilan para muli itong tumilapon sa pangalawang pagkakataon. Bumangon naman agad si Qin Changkung mula sa pagkakabagsak at galit na galit nitong sinabi na walang hiya raw ang ating bida dahil inatake siya nito ng walang pasabi. Kasunod naman nun ay inilabas niya ang kanyang martial spirit at walang pag-aalinlangang gumamit ng isang high-class martial technique para umatake. Nang makita naman ng mga elders ang teknik na ginamit ni Qin Changkung ay hindi nila maitago ang kanilang pagkamangha dahil alam nilang napakahirap matutunan ng ganoong teknik at halos walang nakakagamit nun sa kanilang angkan. Maging ang mga disciples na kanina lamang ay pinatahimik ni Qin Yan ay muli na namang nagkaroon ng kumpiyansa kay Qin Changkung at inaasahan nilang ito na ang mananalo. Habang ang lahat naman ay manghang-mangha kay Qin Changkung ay nanatili lamang nakalmado at walang imik si Qin Yan hanggang sa tuluyan nang makalapit sa kanya ang atake. Binuksan niya ang kanyang mga mata sabay agad na hinawakan ang kanyang sandata para ihanda ang Thunder Crash technique kasama ang martial intent na natutunan niya sa Longhu Mountain Range. Sa sandali namang mapakawalan na niya ang kanyang atake ay agad na naganap ang isang malakas na salpukan at ramdam na ramdam iyon ni Qin Changkung. Sa sumunod naman na eksena ay bigla na lamang lumipad si Qin Changkung at senyales iyon na siya ang natalo sa harapang labanan nila ni Qin Yan. Napuno naman agad ng katahimikan ng buong lugar at hindi sila makapaniwala sa nasaksihan nilang makapanindig balahibong pangyayari. Maya-maya pa ay nagsalita na ang mga elder at nagtataka nilang tinanong kung tama ba raw ang nakita nila kung saan naabot na ni Qin Yan ang legendary realm ng One with the Saber. Pati si Qin Tian ay ganun din ang katanungan pero higit pa roon ay napakasaya niya dahil sa pangalawang pagkakataon ay napabilib siya sa lakas ni Qin Yan. Hindi pa niya napigilan na tanungin sa mga hangal kung mayroon pa ba raw magtatangka na tawagin na basura ang kanyang anak matapos nitong ilang paso ang kinikilalang genius ng angkan. Napatahimik naman ang lahat sa binitawan na salita ni Qin Tian at alam nila sa kanilang sarili na labis silang mga napahiya kaya naman ayaw na nilang dagdagan pa iyon. Samantala si Qin Changkung naman na nagtamo ng matinding pinsala ay hindi matanggap na natalo siya kaya naman pinilit niyang tumayo para questionan ang naging resulta. Tinawag pa niya si Qin Yan na mandiraya at gumagamit ng ipinagbabawal na teknik gayong hindi raw siya nito matatalo ng basta-basta kung normal lamang daw itong nakipaglaban. Napatawa naman agad si Qin Yan sa mga binitawan na salita ni Qin Changkung at kasunod nun ay sinabi niyang tanggapin na lang daw nito ang pagkatalo dahil malinaw naman daw iyong nasaksihan ng lahat. Lalo namang nagalit si Qin Changkung at nanginginig niyang isinumpa na hindi niya raw kakalimutan ang nangyari ngayon kaya balang araw daw ay maghihiganti siya. Bagamat natalo daw siya ngayon ay hindi pa naman daw huli ang lahat lalong-lalo na magiging disciple na raw siya ng Mystic Spirit Sect sa susunod na mga araw. Pagkatapos naman niyang sabihin iyon ay agad siyang umalis kasama ang kanyang ama dahil hindi na nila kayang tiisin pa ang kahihiyang sinapit nila sa harap ng lahat. Bigla namang hinarap ni Qin Yan ang mga elder at diretsahan niyang tinanong kung may tutol pa rin ba raw sa pagkakatanggap niya ng 500 mga pills dahil kung oo ay magsabi na raw sa kanya ngayon din. Pinangunahan naman agad ng takot ang mga elder na naruroon kaya naman kinakabahan nilang sinabi na wala na raw silang pagtutol dahil kitang-kita naman daw nila na nasa mabuting mga kamay ang 500 mga pills. Pahabol pa ng iba na kung gusto nga raw ng ating bida na dagdagan pa raw ang mga iyon ay buong-buo silang susuporta kaya naman wag daw magdalawang isip na magsabi sa kanila. Napakunot naman agad ang noo ng isang elder matapos makitang bumaliktad na ang iba sa kanilang mga kasamahan at hindi siya makapaniwala na napakahipokrito daw ng mga ito. Hindi naman kinayang sikmurain ni Qin Tian ang pagiging mapagkunwari ng mga elders kaya naman niyaya lamang niya si Qin Yan na bumalik sa kanilang tahanan. Ngunit bago sila tuluyang umalis ay pinigilan muna siya ni Qin Yan dahil mayroon pa raw itong nais sabihin sa mga elders. Malamig niyang sinabi na pagsisisihan nila balang araw ang ginawa nilang pagsuporta kay Qin Changkung at kung iniisip daw ng lahat na siguradong matatanggap ito bilang disciple ng Mystic Spirit Sect ay nagkakamali sila dahil mayroon siyang isang sikreto na natuklasan. Sa ngayon daw ay sasarilihin niya na muna ang nalalaman niya at hahayaan niyang makapag-isip ang bawat isa hanggat hindi pa dumadating ang Mystic Spirit Sect. Matapos naman niyang mapagsabihan ng mga elders ay agad na siyang umalis kasama ang kanyang ama dahil kailangan din niyang maghanda upang subukan na ang kanyang sarili. Sa kabilang banda naman sa loob ng tahanan ni Qin Changkung ay makikitang nagngingit-ngit pa rin ito sa galit dahil sa nangyaring kahihiyan. Pinakalma naman agad siya ng kanyang ama at pinigilan sa anumang padalos-dalos na desisyon dahil malapit na raw ang pagdating ni Elder Bai ng Mystic Spirit Sect. Mas mabuting hintayin na lang daw muna nila iyon dahil baka sila pa ang mapahamak kapag nagmadali sila sa kanilang mga plano.
Mabilis naman na sumang-ayon si Qin Chang kung kaya naman nanggagala iti na lamang niyang sinabi na pagbabayaran niya raw si Qin Yan pagkatapos ng 5 araw. Samantala sa isang lihim na lugar kung saan matatagpuan ang secret hideout ng Fang family ay makikitang nag-uusap sina Fang Li at Fang Rulong tungkol sa nalalapit na pagdating ng Mystic Spirit Sect. Si Fang Li ay ang patriarch ng Fang clan na kinikilalang pinakamalakas na angkan sa lungsod ng Lingshui City. Tinanong ni Fang Li kung kailan daw darating si Elder Bai ng Mystic Spirit Sect at sa tanong nito ay agad naman na sumagot si Fang Rulong kung saan darating na raw ito sa loob ng 3 araw. Sila lamang daw ang nakakaalam nun habang ang Qin clan naman daw ay may impormasyon lamang na magkakaroon ng disciple selection pagkalipas ng 5 araw. Sa madaling salita ay may 2 araw pa raw sila para makapaghanda kasama si Elder Bai kaya naman siguradong magugulat daw sa kanila ang Qin clan. Lumipat ang tagpo sa tahanan ni Qin Yan at doon ay humihingi ng paumanhin si Taisan dahil aminado raw siya na hindi naging maganda ang asal niya nang iabot niya ang 500 na mga pills. Tinanggap naman agad ni Qin Yan ang pagpapakumbaba ng kanyang uncle sabay sabi na nauunawaan niya raw ang lahat kaya naman kalimutan na lang daw nila ang nangyari. Bigla namang nagsalita si Qin Tian at mariin itong sinabi na bagamat maganda raw ang kinahinatnan nila ngayon ay hindi pa rin daw nagbabago ang dehado nilang sitwasyon. Kung totoo raw na si Qin Chang kung ang mapipiling disciple ng Mystic Spirit Sect pagdating ng ika-5 araw ay hindi na raw niya matitiyak ang posisyon niya bilang patriarch kaya naman kailangan na raw nilang magmadali na maghanda ngayon. Base raw sa pag-uugali ng mag-ama ay hindi ito papayag na hindi makaganti kaya naman mataas daw ang posibilidad na gamitin ng mga ito ang elder ng Mystic Spirit Sect para harapin siya. At sa oras daw na mangyari ngayon ay ikinalulungkot niyang sabihin na baka wala na raw siyang magawa pa kaya naman bago pa mahuli ang lahat ay mas mabuting umalis na lang daw ngayon si Qin Yan. Hindi naman pumayag si Qin Yan at nagmatigas siya na manatili gayong hindi raw siya natatakot sa 2 hangal na mag-ama. Isa pa ay mayroon din daw siyang alas na kumpiyansa siyang makakapagpabaliktad ng sitwasyon kaya naman wala daw silang dapat na ikatakot. Sa sumunod naman na sandali ay naiwan ng mag-isa si Qin Yan sa kanyang silid kaya naman sabik na niyang tiningnan ng 500 piraso ng mga pills. Napapaisip din siya kung gaano kataas ang maaaring maging pag-angat ng kanyang Divine Battle Spirit kung magagawa niyang maubos ang lahat ng pills kaya naman hindi na siya makapaghintay pa. Sinimulan niyang kainin ng mga pills at kagaya ng dati ay kinuha na naman ng Divine Battle Spirit ang lahat ng enerhiya na naaabsorb niya. Ngunit matapos niyang ubusin ang 10 pills ay wala pa rin siyang naramdamang pagbabago kaya naman mukhang mas tumaas daw ang kailangan na enerhiya ng Divine Battle Spirit para umangat. Nagpatuloy siya sa pagkain ng mga pills at habang tumatagal ay parami na ng parami ang kanyang nauubos pero wala pa rin siyang nakikitang senyales ng pag-angat. Maya-maya pa ay umabot na sa 400 at 9 ang mga pills na nakain niya kaya naman bahagyan na siyang kinabahan at napaisip kung hanggang dito na lamang ba raw ang limitasyon nito. Napagtanto pa niya na kung magkataon na umangat man ng antas ang Divine Battle Spirit ay nangangahulugan daw yun na labis siyang mamumulubi para lamang mapunan ang pangangailangan nito. Kinain na niya ang huling 10 pills na natitira at sa sandaling ginawa niya yun ay doon na nga dumating ang kanina pa niyang hinihintay kaya naman sobrang saya niya. Nadagdagan ng isa na namang Golden Rays ang kanyang Divine Battle Spirit kaya ang rango na nito ay 8th grade Yellow Rank Martial Spirit. Agad niyang sinuri ang kanyang Divine Battle Spirit upang tingnan kung mayroon itong pagbabago at labis siyang nagulat nang makita niyang muli itong nag-transform at nagkaroon ng panibagong kakayahan. Kaagad niyang sinubukan ang bagong kakayahang may kaugnayan sa kanyang mga mata at sa isang iglap ay malinaw niyang nakita ang mga puno na nasa malayong lugar. Maging ang mga hayop na nasa maliit na lawa ay hindi rin nakaligtas sa matalas niyang mata kaya naman hindi siya makapaniwala habang iniisip ang malaking tulong na maibibigay sa kanya ng bago niyang abilidad. Sa kasalukuyan ay marami ng malaking pagbabago ang nangyari sa kanya simula nang makuha niya ang Divine Battle Spirit at masasabi niyang napaka-makapangyarihan daw talaga nito. Sa gitna naman ng kasiyahan niya ay muli niyang naalala ang malaki niyang problema sa mga pills kaya naman naisip niyang mukhang kailangan niya raw na makapasok sa isang malaking sect na mayroon ng mga iyon. Ang Mystic Spirit Sect naman agad ang unang pumasok sa kanyang isipan kaya biglang kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabi na mukhang panahon na raw para ipakita niya sa buong Linshui City kung sino ang tunay na genius ng lungsod. Lumabas siya sa kanyang silid para ipagpatuloy ang pagkukultivate at doon ay plano niyang umangat sa susunod na level bago ang pagdating ng Mystic Spirit Sect. Sa tulong naman ng kanyang Divine Battle Spirit ay mabilis niyang nakuha ang lahat ng enerhiyang nakakalat sa paligid kaya naman hindi rin nagtagal ay naramdaman niyang unti-unti nang napupuno ang kanyang dantian. Pero kasabay nun ang isang matinding paghihirap dahil masyadong mahina ang kanyang katawan para saluhin ang impact ng napakaraming enerhiya. Hindi naman niya ininda ang sakit na nararamdaman niya bagkus ipinagpatuloy lang niya ang pagkukultivate hanggang sa mabuksan na niya ang ika-5 bahagi ng kanyang katawan senyales na malapit na nga siyang umangat. At makalipas lamang ang 5 oras ay tuluyan na nga siyang nagtagumpay na makaangat sa susunod na antas kaya naman isang ganap na siyang 5th layer body tempering realm. Agad naman niyang naramdaman ang nag-uumapo na lakas sa katawan niya at napansin niyang ibang-iba ito kumpara sa dati niyang antas.
Sa kasunod naman na sandali ay biglang dumating si Tai-san at laking gulat nito nang maramdaman ang aura ng ating bida bilang isang 5th layer body tempering realm. Bago naman makabuo ng maraming haka-haka si Tai-san ay agad nang nagpaliwanag si Qingyan at sinabi niyang ang mabilis daw niyang pag-angat ay dahil sa tulong ng isang pambihirang spiritual herb na nakuha niya sa Longhu Mountain Range. Dagdag pa niya na kasama daw yun sa pambihirang oportunidad na nakuha niya kamakailan at wala daw siyang ideya kung anong kaalaman iyon. Naunawaan naman agad ni Tai-san na nagpapalusot lamang ang ating bidang ngunit hindi na niya iyon inusisa pa. Sa halip ay sinabi niya na lang ang kanyang pakay kung saan ipinapatanong daw ng Patriarch kung nais ba raw ng ating bida na sumali sa nalalapit na disciple selection ng Mystic Spirit Sect. Walang pag-aalinlangan namang sumagot ng oo si Qingyan at doon ay ipinaliwanag na ni Tai-san ang magiging sistema ng selection. Ayon dito ay makikilahok daw ang dalawang pinakamalalakas na angkan sa lungsod at sa unang round daw ay maglalaban-laban ang mga batang martial artists sa entablado para makita ang lakas ng bawat isa. Sa ikalawang round naman daw ay paghahambingin ang antas ng kanilang mga martial spirit para malaman kung sino raw ang may pinakamataas na potensyal sa kanilang lahat. Matapos marinig ang paliwanag ay agad na tinanong ni Qingyan kung saan daw gaganapin ang disciple selection at doon ay sumagot si Tai-san na napagkasunduan daw ng dalawang angkan na idaos ito sa teritoryo ng Fang Clan kaya kailangan daw nilang maghanda ng mabuti. Bigla namang napaisip si Qingyan nang malaman ang patungkol sa lugar ng pagdadausan dahil naalala niya ang sikreto na ibinunyag sa kanya ni Fang Zhu bago niya ito paslangin. Mukhang tama nga raw siya ng hinala na mayroong anomalye sa nalalapit na disciple selection ng Mystic Spirit Sect at may kaugnayan ito sa pagtatago ng Fang Clan sa katotohanang 6th grade yellow rank martial spirit ang na-awaken ni Fang Rulong. Habang malalim naman na nag-iisip ang ating bida ay biglang naglabas si Tai-san ng isang lumang libro sabay sabi na ang Thunder Crash Saber Art din daw ang kinukultivate niya. Nakita niya raw na parehas sila ng teknik na ginagamit ng ating bida kaya naman nais niya raw na ibahagi ang librong naglalaman ng ilang dekada niyang kaalaman tungkol sa teknik na iyon. Agad namang tinanggap ni Qingyan ang libro sabay nagpasalamat kay Tai-san dahil hindi raw ito nagdalawang isip na ibahagi ang kaalamang matagal nitong pinagpaguran. Bukod sa libro ay sinabi rin ni Tai-san na kung mayroon daw nais itanong si Qingyan tungkol sa Thunder Crash technique ay malaya raw itong magtanong dahil mananatili raw siya sa tahanan nito hanggang sa araw ng disciple selection. Hindi naman na nag-aksaya pa ng oras ang ating bida at agad na niyang sinimulan ang pag-aaral sa libro habang tahimik siyang pinagmamasdan ni Tai-san mula sa gilid. Malaking tanong sa isipan ni Tai-san kung gaano karami ang matututunan ni Qingyan mula sa libro na personal niyang isinulat at isa pa sa kanyang katanungan ay kung magiging sapat ba raw iyon para sa nalalapit na disciple selection. Maya-maya pa ay sumapit na ang gabi at kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan kaya naman bahagyang nabahala sila Tai-san. Ngunit hindi pa rin tumigil si Qingyan sa pag-aaral kaya naman hinayaan muna nila ito pansamantala hanggat wala pa naman silang nakikitang problema. Labis namang nag-alala ang babaeng personal maid ng ating bida kaya tinanong nito kay Tai-san kung kailan daw nila pahihintuin ang kanilang young master. Sumagot naman agad si Tai-san na mukhang mahihirapan na raw silang gawin iyon dahil kasalukuyan ang nasa malalim na estado ng pag-unawa si Qingyan at kapag ginambala nila ito ay maaaring masayang lamang ang lahat ng pinaghirapan nito mula pa kaninang umaga. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay biglang nabalot si Qingyan ng gintong barrier at kasabay nun ang paglitaw ng mga hibla ng liwanag na sumisimbolo sa Saber Intent. Nang makita naman iyon ni Tai-san ay agad itong nagulantang gayong nagsisimula na raw mabuo ang sariling Saber Intent ng ating bida. Hindi siya makapaniwala dahil sa loob lamang ng isang araw ay nakuha agad ni Qingyan ang napakalaking resulta pagdating sa Saber Intent samantala siya raw mismo ay ilang taon bago tuluyang naabot ang ganung antas. Makalipas ang buong magdamag ay sumapit na rin ang umaga kaya tinapos na ni Qingyan ang ginagawa niya para maghanda na maglakbay patungo sa Fang Clan. Agad namang lumapit si Tai-san para magbigay ng pagbati dahil naabot na raw ng ating bida ang greater success stage sa Saber Intent. Nagpasalamat naman agad ang ating bida at inamin niya na malaki raw talaga ang naitulong ng libro sa mabilis na paglawak ng kanyang kaalaman. Bigla namang nabanggit ni Tai-san na kailangan na raw nilang umalis dahil siguradong hinihintay na sila ng mga kasamahan nila sa angkan. Medyo malayo-layo din daw kasi ang lalakbayin nila para marating ang baluarte ng Fang Clan kaya naman hindi sila pwedeng magpahuli. Sa isang malawak na entablado ng Qin Clan ay makikitang nagtitipon ng maraming martial artists mula sa kanilang angkan upang makilahok sa nalalapit na disciple selection. Halos lahat ay bakas ang pananabik sa kanilang mga mukha dahil sa wakas ay dumating na ang araw na matagal nilang hinihintay. Para sa kanila ay isa itong pambihirang oportunidad dahil maaaring isa sa kanila ang mapiling disciple ng Mystic Spirit Sect. Upang hindi na magtagal pa ang kanilang pagtitipon at makapagsimula na sa paglalakbay ay agad nang nagsalita si Qin Tian para magbigay ng ilang paalala sa lahat. Matapos iyon ay naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang sinasabi na makinig ng mabuti ang bawat isa dahil babanggitin na raw niya ang mga kalahok na ipapadala nila sa disciple selection. Isa-isa niyang tinawag ang mga pangalan: Qin Changkong, Qin Hai, Qin Shuo, Qin Xiang,
pero nang babanggitin na niya ang panghuli ay bahagya siyang tumigil sa di malaman na dahilan. Sa huli ay tinawag niya ang pangalan ni Qin Yan at sa sandaling marinig yun ng mga tao ay agad na kumalat ang mahihinang tawanan sa paligid. Para sa karamihan ay nagsasayang lamang daw ng slot si Qin Yan dahil alam ng lahat na mababa ang martial spirit nito at hindi ito pasok sa pamantayan ng Mystic Spirit Sect. Ngunit hindi lahat ay pareho ng iniisip dahil may ilan ding disciples ang naniniwala kay Qin Yan matapos masaksihan kung paano nito tinalo si Qin Changkung nang hindi gumagamit ng martial spirit. Samantala agad namang dumilim ang mukha ni Qin Changkung matapos marinig ang bulungan ng mga tao tungkol sa kanyang kahihiyan. Mariin siyang tumayo at malamig na nagsalita sa Patriarch kung saan wala na raw dahilan para isali pa si Qin Yan sa disciple selection gayong alam naman daw nilang lahat na basura lang ang martial spirit nito. Mabilis namang sumang-ayon ng ilang elders sa sinabi ni Qin Changkung at para sa kanila ay hindi dapat sayangin ang isang slot na maaari namang mapunta sa mas karapat-dapat na disciple. Ngunit bago pa man humaba ang kanilang pagtutol ay biglang kumalat ang isang napakalakas na aura sa buong lugar at mula iyon sa ating bida. Nanigas ang lahat sa kanilang kinatatayuan at dahan daw ang naglakad pasulong si Qin Yan habang malamig ang ekspresyon ng kanyang mukha. Walang emosyon niyang pinakawalan ng mas malakas pang aura ng kanyang cultivation dahilan para muling mapanganga ang mga elders. Fifth layer body tempering realm. Halos hindi makapaniwala ang lahat. Kamakailan lamang ay nasa 4th layer body tempering realm pa si Qin Yan ngunit ngayon ay isa na itong ganap na 5th layer expert. Maging si Qin Changkung ay natigilan sa kanyang kinatatayuan habang nakatitig kay Qin Yan na parabang nakakita ng multo. Patuloy na kumalat ang mabigat na pressure mula kay Qin Yan habang malamig niyang tinatanong ang mga elders. May tumututol pa ba sa pagsali ko? Agad na natahimik ang buong lugar. Alam ni Qin Changkung na kapag nagsalita pa siya ay lalo lamang siyang mapapahiya kaya mariin na lamang niyang kinagat ang kanyang labi habang pinipigilan ang galit sa kanyang dibdib. Maging ang Supreme Elder na kanina lamang ay gustong pigilan si Qin Yan ay hindi na rin nakapagsalita. Batid niyang sa kasalukuyan ay walang laban ang kanyang anak laban kay Qin Yan kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang manahimik. Hindi rin pinalampas ni Qin Yan ang ibang disciples at elders na nakisali sa pagtutol. Isa-isa niya silang binigyan ng malamig na tingin na tila ba nagsasabing kapag naulit pa iyon ay hindi na siya magiging maawain. Dahil wala nang naglakas loob na magsalita pa ay masayang inanunsyo ni Qin Tian ang pagsisimula ng kanilang paglalakbay patungo sa Fang Clan. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ng narating ng Qin Clan ang teritoryo ng Fang family kung saan gaganapin ang disciple selection. Mainit silang sinalubong ng mga miyembro ng Fang Clan at isang matandang elder ang personal na umalalay sa kanila papasok sa loob. Pagpasok nila ay agad silang binati ng Patriarch ng Fang Clan na si Fang Li. Nagpalitan lamang ng maiikling pagbati ang dalawang panig bago sabay-sabay na nagtungo sa training grounds kung saan nakahanda na ang malaking entablado para sa selection. Sa loob ng training grounds ay makikitang naghihintay na ang lahat ng kalahok mula sa dalawang angkan. Ngunit higit sa lahat ay agad na napansin ni Qin Yan ang dalawang matandang nakaupo sa pinakamataas na gusali ng lugar. Sila ang mga elders mula sa Mystic Spirit Sect. Isa sa kanila ay si Elder Bai na naglalabas ng napakalakas na aura na hindi nalalayo sa lakas ng kanyang ama. Ngunit bukod kay Elder Bai ay mayroon pang isang babae na agad nakatawag ng pansin kay Qin Yan at iyon ay si Elder Xiao Qingzhou. Mukha itong mas bata kumpara kay Elder Bai ngunit ang aura na inilalabas nito ay mas malamig at mas nakakatakot. Sa isang tingin pa lamang ay agad nang napagtanto ni Qin Yan na mas malakas ito kaysa kay Elder Bai. Habang tahimik niyang inoobserbahan ng dalawang elder ay bigla niyang napansin si Fang Rulong. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yan habang sinusubukan niyang sukatin ang cultivation nito ngunit wala siyang maramdamang kahit anong fluctuation. Tinatago niya ang kanyang tunay na lakas, bahagyang lumiit ang mga mata ni Qin Yan ngunit hindi na niya yun masyadong pinagtuunan ng pansin at ibinaling na lamang ang kanyang atensyon kay Elder Xiao. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang napatingin sa kanya si Elder Xiao at sa isang iglap ay tila bumagsak ang napakabigat na pressure sa katawan niya. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang bigat ng spiritual pressure na halos magpaluhod sa kanya at pakiramdam niya ay dinadaganan siya ng isang napakalaking bundok. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay biglang kumilos ang Divine Battle Spirit sa kanyang katawan at agad nitong nilabanan ang spiritual pressure ni Elder Xiao dahilan para unti-unting mawala ang mabigat na pakiramdam na bumabalot sa kanya. Mabilis siyang nakahinga ng maluwag ngunit nang muli niyang tingnan si Elder Xiao ay bakas na sa kanyang mukha ang matinding paghanga dahil sa simpleng tingin lamang nito ay halos napaluhod na siya. Namangha naman si Elder Xiao sa kakayahan ng ating bida dahil inakala niyang nagawa nitong labanan ang kanyang spiritual pressure gamit lamang ang sariling lakas. Sa mga puntong iyon ay lalo pang napagtanto ni Qin Yan na ang mga elder na dumating sa kanilang lungsod ay tunay na makapangyarihan at hindi basta-bastang maaaring kalabanan kaya naman kailangan nilang maging maingat sa nalalapit na disciple selection. Dahil sa pambihirang ganda ni Elder Xiao ay agad namang nabighani ang maraming disciples at hindi naiwasang mangarap na mapalapit dito.
Maging si Qin Changkong ay hindi rin nakaligtas sa kanyang alindog at mayabang nitong sinabi na tigilan na raw ng lahat ang pagnanasa kay Elder Xiao dahil siya lamang daw ang may karapatang makasama ito. Hindi naman nagustuhan ni Fang Rulong ang mga sinabi ni Qin Changkong kaya agad niya itong inisar sa pagsasabi na napakakapal naman yata raw ng mukha nito kahit na bali-balita na nga sa buong lungsod ang nangyaring paglampaso sa kanya ni Qin Yan. Agad namang nagdilim ang mukha ni Qin Changkong matapos marinig iyon ngunit hindi pa doon nagtapos si Fang Rulong dahil dagdag pa nito na kung nagagawa raw siyang talunin ng isang taong may mababang martial spirit ay huwag na raw magtangka pa na pangarapin si Elder Xiao. Matapos pagtawanan si Qin Changkong ay sinabi rin ni Fang Rulong na balak niyang ligawan si Elder Xiao kapag natanggap na siya sa Mystic Spirit Sect kaya naman sa kanya raw talaga nakalaan ito. Dahil naman doon ay agad na uminit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa at walang pag-aalinlangang hinamon ni Qin Changkong si Fang Rulong sa isang labanan. Hindi naman ito inatrasan ni Fang Rulong at malamig na sinabi na kahit magsama-sama pa ang buong Qin clan ay hindi raw siya uurong. Lingid naman sa kaalaman ni Qin Changkong na nagtataglay si Fang Rulong ng 6th grade yellow rank martial spirit kaya hindi nila maintindihan kung saan ito kinukuha ang lakas ng loob upang harap-harapan silang hamunin. Sa kabilang banda naman ay tahimik lamang na pinagmamasdan ni Qin Yan ang dalawang hangal na nagtatalo at hindi na niya iyon binigyan pa ng pansin dahil batid niyang walang magandang patutunguhan kung makikisali pa siya sa kanila. Bago pa man tuluyang lumala ang tensyon sa pagitan ng mga kalahok ay agad silang pinatahimik ni Fang Li sabay nagbanta sa lahat na kung sino man daw ang magsimula pa ng gulo ay agad niyang aalisin sa disciple selection. Sa pagkakasabi namang iyon ay napilitang tumahimik sina Qin Changkong at Fang Rulong ngunit bakas pa rin sa kanilang mga mata ang matinding pagnanais na maglaban. Makalipas ang ilang sandali ay kinuha na ni Fang Li ang atensyon ng lahat upang ipakilala ang mga guest elder ng Mystic Spirit Sect na mga ngasiwa sa disciple selection ngayong taon. Malakas niyang binanggit ang pangalan nina Elder Bai at Elder Xiao mula sa Mystic Spirit Sect at pagkatapos nun ay binanggit niya na ito raw dalawa ang pipili ng dadalhin na disciple pabalik sa sect. Matamlay naman na nagbigay ng maikling introduction si Elder Bai bago inutusan si Fang Li na simulan na raw ang disciple selection. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa si Fang Li at mabilis niyang inanunsyo ang pagsisimula ng unang round ng selection kaya pinaghahanda na niya ang lahat. Ayon daw sa mga patakaran na napagkasunduan nila ay magkakaroon muna ng labanan sa pagitan ng lahat ng kalahok at ang magiging kalaban ng bawat isa ay nakadepende sa numerong kanilang mabubunot mula sa kahon. Nang marinig naman iyon ng mga disciples ay agad silang nagsimulang bumunot ng kani-kanilang numero. Nang si Qin Yan naman na ang bumunot ay nakuha niya ang numero 1 kaya naman ang kanyang makakalaban ay ang disciple na makakakuha ng numero 20. Habang naghihintay naman siya ay lumapit ang kanyang personal maid kasama ang ama niya at binigyan siya ng mga ito ng ilang salita ng pagsuporta upang palakasin ang kanyang loob. Batid ni Qin Yan na nag-aalala ang mga ito kaya ngumiti lamang siya at sinabing wala silang dapat na ikabahala dahil madali lamang daw para sa kanya ang unang round. Dagdag pa niya na sigurado siya ang magwawagi sa huli at magiging disciple ng Mystic Spirit Sect kaya manood lang daw sa kanya ng may tiwala. Hindi naman napigilan ni Qin Changkong na matawa sa mga sinabi ng ating bida dahil kahit gaano pa raw kalakas ito ay wala pa rin daw itong pag-asang mapili dahil masyadong mababa ang martial spirit nito. Hindi naman pinansin ni Qin Yan ang pangungutya ng hangal na si Qin Changkong at tiningnan na lamang niya ito ng may pangmamaliit kaya naman mas lalo itong nainis sa kanya. Sa sumunod naman na sandali ay tuluyan nang nagsimula ang unang round at dahil siya ang may hawak ng numero 1 ay agad nang tinawag ang numero niya at numero 20 na makakalaban niya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay dalawang miyembro agad ng Qin clan ang maghaharap sa entablado dahil ang nakabunot ng numero 20 ay walang iba kundi si Qin Hai. Kitang-kita naman sa mukha ni Qin Hai ang matinding takot nang makita niya si Qin Yan sa kanyang harapan dahil batid niyang wala siyang anumang pag-asang manalo rito. Naalala naman ni Qin Yan na si Qin Hai ay isa rin sa mga hangal na walang tigil sa pang-iinsulto sa kanya noon sa loob ng conference hall kaya naman ito na ang perpektong pagkakataon upang turuan niya ito ng leksyon. Subalit mula sa itaas kung saan naruroon ang dalawang elder ng Mystic Spirit Sect ay biglang nagsalita si Elder Bai at malamig nitong sinabi na nagsasayang lamang daw sila ng oras dahil hindi naman magiging interesante ang laban ng dalawang mahihinang martial artist mula sa Qin clan. Sa isip-isip ni Elder Bai ay sina Qin Changkong at Fang Rulong lamang daw ang karapat-dapat niyang panuurin sa mga kalahok habang ang iba namang kalahok ay hindi na raw mahalagang pagtuunan pa ng pansin. Hindi naman pinansin ni Qin Yan ang sinabi ng hangal na elder at ibinigay na lamang niya ang kanyang buong atensyon kay Qin Hai na halatang natatakot sa kanyang harapan. Habang nanginginig naman sa kaba si Qin Hai ay bigla niyang naisip na baka maaari niyang mapabagsak si Qin Yan gamit ang pakikipag-usap kaya kinakabahan niya itong inalok na sumuko na lamang at ibigay sa kanya ang panalo. Sinabi pa niya na aminado raw siyang mas mahina siya sa kasalukuyan pero sa kanilang dalawa daw ay mas mataas pa rin ang tsansa niya na makuha ng Mystic Spirit Sect dahil sa taglay niyang martial spirit. Nangangako raw siya na bibigyan niya ang ating bida ng magandang buhay kapag siya na ang napiling disciple kaya mas mabuting magpaubayan na lang daw ito sa kanya.
Hindi naman nagustuhan ni Qin Yan ang mga pinagsasasabi ng hangal kaya bago pa man ito makapagpatuloy pa sa pagsasalita ay agad na niya itong binigwasan sa dibdib upang ito ay tuluyan ng manahimik. Tumilapon si Qin Hai palabas ng entablado at sa isang iglap lamang na iyon ay natapos na agad ang laban dahilan para mapuno ng pagkabigla ang lahat ng naruroon. Maging si Elder Bai ay nagulantang din nang makita ang ginawa ni Qin Yan at bukod pa doon ay malinaw din niyang naramdaman ang lakas nito bilang isang fifth-layer body tempering realm. Si Elder Xiao naman ay iba ang napansin dahil bukod sa nakakabiglang cultivation ni Qin Yan ay naramdaman din daw niya ang mataas na realm ng saber intent sa aura ng atake na pinakawalan ng ating bida. Ang mga disciples at elders sa ibaba ay hindi rin nakaligtas sa pagkamangha gayong hindi nila inaasahan na umabot na pala sa ganito ang antas ni Qin Yan. Ang mag-ama naman na sina Fang Li at Fang Rulong ay bahagyang kinabahan dahil hindi sila makapaniwala na nakamit ni Qin Yan ang ganitong kalaking pag-unlad sa loob lamang ng maikling panahon. Bumalik ang eksena kay Elder Bai at sa isip-isip niya ay tila nagkamali raw siya ng kandidatong sinuportahan dahil hindi niya inaasahang makakakita siya ng isang tunay na genius sa angkan na inaakala niyang basura. Dahil doon ay malamig niyang tiningnan si Fang Li habang bahagyang pinapatamaan ito ng killing intent pahiwatig na hindi niya nagustuhan ang pagtatago nito patungkol kay Qin Yan. Nang maramdaman ni Fang Li ang pressure mula kay Elder Bai ay mabilis siyang nagpaliwanag at sinimulan niya sa pagsasabi na si Qin Yan daw ay ang young master ng Qin clan. Kilala daw itong pambihirang genius pagdating sa martial arts dahil sa napakataas nitong talento sa pag-unawa ng mga teknik ngunit sa kasamaang palad daw ay first grade yellow rank martial spirit lamang ang na-awaken nito. Nagkataon lamang daw na naging mabilis ang paglakas nito sa tulong ng isang pambihirang oportunidad na natagpuan nito sa Longhu Mountain Range kamakailan kaya naman hindi na raw niya ito masyadong binigyan pa ng pansin. Nang marinig naman iyon ng mga hangal na disciples at elders ay tila nabunutin sila ng tinik sa dibdib kaya naman muli nilang minaliit si Qin Yan matapos ang panandalian nilang paghanga rito. Maging si Fang Rulong ay nakahinga rin ng maluwag dahil naniniwala siyang nasa kanya pa rin ang huling halakhak ngayong nalaman niyang lamang pa rin siya pagdating sa martial spirit. Si Elder Bai naman ay agad na napataas ng kilay sabay masungit niyang sinabi na kung ganun lang naman daw pala ang pinanggalingan ng pambihirang lakas ni Qin Yan ay wala raw yung saysay sa paningin niya. Pagkatapos naman ng ilang saglit ng interruption ay nagpatuloy na ulit ang labanan kung saan sunod-sunod nang nagkaharap-harap ang mga kalahok sa magkaibang angkan. At nang dumating na ang ika-4 na labanan ay doon na umakyat sa entablado si Fang Rulong para harapin ang katunggali niya mula sa Qin clan. Ang kanyang kalaban ay si Qin Li at karamihan sa mga naruroon ay inaasahan na siya ang mananalo kaya naman pangalan niya ang isinisigaw ng mga ito. Samantala nasabi naman ni Qin Changkung na kahit gaano pa raw suportahan ng lahat si Fang Rulong ay wala pa rin itong pag-asang maagaw sa kanya ang pagiging disciple ng Mystic Spirit Sect gayong mayroon na raw silang lihim na kasunduan ni Elder Bai. Lumipat ang tagpo kay Qin Li na pilit na nilalabanan ang kanyang takot habang nakaharap kay Fang Rulong sa entablado. Bigla namang nagpakawala ng malakas na aura si Fang Rulong sabay malamig na nagsalita na bibigyan niya raw ng pagkakataong sumuko si Qin Li pero sa loob lamang daw ng 5 segundo. Paglilinaw pa ni Fang Rulong na walang awa daw siyang aatake kung hindi susuko si Qin Li kaya naman mag-isip daw itong mabuti. Lalo namang kinabahan si Qin Li matapos marinig ang sinabi ni Fang Rulong dahil bukod sa napakalakas ng aura nito ay nakakatakot din ang mga salitang binibitawan nito. Dahil hindi makapagsalita si Qin Li sa sobrang takot ay malamig na nagsimulang magbilang si Fang Rulong habang unti-unting naglalakad pasulong. Mabilis naman na umabot sa pang-4 na bilang pero tila tikom pa rin ang bibig ni Qin Li dahil sa takot kaya naman nasambit niya lamang ang salitang pagsuko ng mabigkas na ni Fang Rulong ang ika-5 bilang. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi ito umupad sa usapan si Fang Rulong at nagpakawala pa rin ito ng matinding atake dahilan para tumilapon si Qin Li. At sa pagbagsak nito sa entablado ay hindi na ito muling nakatayo pa dahil tuluyan na itong nawalan ng malay pati na rin ang kakayahan na lumaban. Ngunit higit pa roon ay nadiskubre ng lahat na winasak ni Fang Rulong ang dantian ni Qin Li kaya naman nangangahulugan iyon na natanggalan na ito ng karapatan na makapag-cultivate. Gayunpaman sa kabila ng nangyari ay malamig lamang nang umisi si Fang Rulong bago ipinahayag sa lahat na ang mga kagaya raw ni Qin Li na basura ay wala ng karapatang mabuhay pa sa mundo. Agad namang nagalit ang mga disciples mula sa Qin clan matapos marinig yun kaya naman maging si Qin Tian ay hindi na napigil ang magsalita at malamig niyang tinanong si Fang Li kung bakit hinayaan nito si Fang Rulong na gawin iyon. Mayabang namang natawa si Fang Li bago sumagot na wala raw nilabag na patakaran ng kanyang anak kaya wala daw siyang nakikitang mali sa ginawa nito. Dagdag pa niya na tama lang din daw ang binitawan na salita ng anak niya dahil magiging leksyon daw yun sa mga mahihinang nilalang na nagtatangkang lumaban sa kanila. Halos manggalaiti naman si Qin Changkung matapos makitang napapahiya ang kanilang angkan kaya galit niyang ipinangako na gagawin din daw niya ang parehong bagay sa lahat ng makakalaban niyang disciples mula sa Fang clan. Sa gitna naman ng umiinit na tensyon sa pagitan ng dalawang panig ay biglang sumigaw si Elder Bai para patahimikin ang lahat. Pagkatapos pa nun ay ipinahayag niya na sumasang-ayon daw siya sa ginawa ni Fang Rulong dahil sa mundo raw ng cultivation ay ang mga malalakas lamang daw ang may karapatang magdesisyon kung ano ang tama o mali.
Nagulantang naman agad ang lahat sa mga salitang iyon dahil hindi nila inaasahan na manggagaling daw ang ganong paniniwala sa isang respetadong elder ng Mystic Spirit Sect. Ngunit hindi pa roon nagtapos si Elder Bai dahil diretsahan pa niyang sinabi sa lahat na si Fang Rulong ang kanyang personal na sinusuportahang kalahok kaya kung sino man daw ang magtatangkang manakit dito ay siya mismo ang makakaharap. Sa banta namang iyon ay agad na natakot ang mga nakarinig kaya naman pati ang hangal na si Qin Changkung ay napahingi ng tawad sabay sabi na nagbibiro lang daw siya kanina. Ikinatuwa naman ni Elder Bai ang naging pagtugon ni Qin Changkung kaya sinabihan niya ito na pagbutihin ang pakikipaglaban dahil kahit papaano ay umaasa pa rin daw siya sa maaari nitong ipakita. Mabilis namang nagpasalamat si Qin Changkung at nangakong gagawin niya raw ang lahat ng kanyang makakaya para mapatunayan ang kanyang sarili. Sa kanyang isip ay wala na siyang pakialam kahit maubos pa ang lahat ng disciples mula sa Qin Clan dahil walang mas mahalaga kaysa sa pagiging disciple ng Mystic Spirit Sect. Samantala si Elder Xiao na kanina patahimik lamang ay unti-unting nadidismaya sa asal ng Qin Clan dahil naisa na niyang tulungan ang mga ito pero ni isa man lang daw ay walang nagkaroon ng lakas ng loob upang salungatin si Elder Bai. Wala na ring nagawa pa si Qin Tian dahil batid niyang hindi niya kakayaning kalabanin ang isang elder ng Mystic Spirit Sect at baka madamay pa ang buong Qin Clan kaya mas pinili na lang niya na manahimik. Gayunpaman ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Elder Xiao sa Qin Clan at umaasa siyang naiiba si Qin Yan kumpara sa mga duwag nitong mga miyembro ng angkan. Bumalik ang tagpo sa ating bida at hindi na rin ito napigilan ng matinding galit kaya hindi niya na namalayang nakapagpakawala na siya ng killing intent habang malamig niyang tinitigan ang mga miyembro ng Fang Clan. Naramdaman naman agad iyon ni Fang Rulong kaya naman sinamantala nito ang pagkakataon na makapagparinig kay Elder Bai sa pagsasabi na masyado raw lantaran ng killing intent ng ating bida at malinaw na nais daw sila nitong paslangin. Galit namang napatayo si Elder Bai habang naglalabas ng malamig na aura at matalim niyang tiningnan si Qin Yan bago galit na nagtanong kung totoo ba raw ang sinabi ni Fang Rulong. Nanatili namang tahimik si Qin Yan at hindi man lang nito sinagot ang hangal na elder na parabang hindi niya ito narinig. Nang makita naman ni Elder Bai na hindi siya pinapansin ni Qin Yan ay lalo lamang itong nagngit-ngit sa galit ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon ay muling ipinagpatuloy ang disciple selection. Ang ating bida na ulit ang lalaban sa entablado at sa pagkakataong ito ay makakaharap na niya ang isang miyembro ng Fang Clan na si Fang Yu. Taglay nito ang 4th grade yellow rank martial spirit kaya naman ubod ito ng yabang habang ipinangangalandakan na mas mabuting magpaubaya na lang daw ang ating bida dahil basura lang naman daw ang martial spirit nito. Subalit imbis na tumugon ng ating bida ay isang mabilis na pag-atake ang pinakawalan niya at sa isang atake na yun ay agad na natapos ang laban dahil mabilis na binawian ng buhay si Fang Yu.